Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na marap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo, ay gagaling na ang aking alipin. Na mga asesor na marinig ito, kaya tumarap siya sa napakaraming tao sumusunod sa kanya at sinabi, kahit nasa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Kaya tayo dapat ay pahalagahan natin. Ilapit natin sila sa ating Panginoong Hesukristo. Bigyan natin halaga ang salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Hesukristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kay Lucas. Ito ay tungkol sa pinagaling ang alipin ng Kapitang Romano. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang Kapitang Romano na may aliping mahal na sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalita ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, tintim siyang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagalingin ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, pinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanya si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na marap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo, ay gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika't siya'y lumapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginawa niya iyon. Na mga asesor na marinig ito, kaya tumarap siya sa napakaraming tao sumusunod sa kanya at sinabi, kahit nasa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Ang salita ng Diyos. Magandang tanungin na yung mga tao ba ay pinapahalagahan mo? Yung mga taong mga malalapit sa iyo, pinapahalagahan mo? Yung mga taong sa paligid mo, yung mga taong kasama mo sa bahay, yung mga taong kasama mo sa trabaho, yung mga taong nasa kapitbahay mo, yung mga taong kasama mo sa iyong lakad, pinapahalagahan mo. Yan ay magandang katanungan sa atin. Matulad tayo sa isang senturyon na ito ang kanyang alipin ay kanyang pinahalagahan. Inilalapit niya ang kanyang alipin sa ating Panginoon. Kaya nga, mas mahalaga, pahalagahan natin ang bawat kapwa natin. Bigyan natin halaga. Kung anong meron sa atin, ay kinakailangan meron din sa ating kapwa. Bigyan natin halaga ang lahat ng mga bagay na ating nasa kapaligiran. Minsan napapag-isip natin yung mga kasama natin sa bahay, yung mga kasama natin sa trabaho,
yung mga kapitbahay natin, yung mga kasama natin sa paglalakad, yung mga kasama natin sa organisasyon, sa grupo, ay hindi natin pinapahalagahan. Pero nandahil dito sa isang senturyon na isang sundalo ng Romano, ay pinahalagahan niya ang kanyang alipin. Dito na-touch ang ating Panginoong Jesucristo na nakita niya ang bigyan niya ng pagpapahalaga ang kanyang alipin. Kaya nagtaka siya na kahit sa Israel man lang, hindi wala siya nakita na pinapahalaga ng kanilang kapwa. Kaya tayo dapat ay pahalagahan natin. Ilapit natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Bigyan natin halaga ang salita ng Diyos. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba at gawin nating viral sa social media ang salita ng Diyos.